Rosana Fajardo nagsumite na ng courtesy resignation sa Independent Commission for Infrastructure, epektibo sa December 31, 2025. Pag-uugnay sa ilang gabinete sa issue ng umano'y budget insertions, nais imbestigahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Higit 200 road crash injuries na itala ng Department of Health mula December 21 hanggang 26 ngayong 2025. 2 nasawi dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Dalawa patay, 2 sugatan sa pagsabog sa barangay Bakayaw sa Dagupan, Pangasinan. At dagdag bawas sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 26, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patay ang 2 tao habang 2 rin ang naitalang sugatan matapos ang isang malakas na pagsabog bandang alas 7:49 kagabi, December 25 sa Sitio Bokig, Barangay Bakayaw Norte sa Dagupan, Pangasinan. Agad na rumesponde ang Bureau of Fire Protection sa insidente. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagsabog. Sugatan ng 11 individual ng Mahati ang sinasakyan nilang Vikings ride sa isang theme park sa San Jacinto, Pangasinan gabi ng December 24. Agad na rumisponde ang mga otoridad upang lapatan ng lunas ang mga biktima bago dinala sa pinakamalapit na ospital. Pansamantalang ipinatigil ng San Jacinto Police ang operasyon ng nasabing amusement facility para sa inspeksyon at karagdagang investigasyon. Nagsimula ng dumami ang namimili ng paputok sa bayan ng Bocaue sa Bulacan ngayong araw. Ang ilang dealer ng paputok nagtiyatigang magbukas kahit 24 oras para lang makabenta at maiwasan ang pagkalugi. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang latest sa bentahan ng mga paputok dyan sa Bocaue? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon nga ay nasa 70 na mga tindahan ng paputok nga itong nakabukas ngayon dito sa Bocaue, Bulacan ng mga lisensyado at nasa 30 dito ay yung nagpaplano na talagang magbukas na ng 24 hours ang kanilang mga tindahan ng paputok. 5 araw bago magpalit ang taon, ramdam na ng mga tao rito at mga mamimili sa Barangay Turo sa Bocaue, Bulacan ang pagdagsa ng mga bumibili sa mga tindahan ng paputok. Ayon kay Lea Alapide, Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated o PPMDAI, nitong nakaraang linggo ay masyadong naging mailap ang buyer at matumal ang benta nila ng mga firecrackers at pyrotechnic products. Anya, kanina lang nila naramdaman ng mga mamimili. Ramdam na po ang pagpunta ng maraming mamimili magmula kaninang madaling araw at tuwan-tuwa yung mga naka 24 hours na dahil kahit papaano marami na po silang kliyente. Para naman huwag malugi at makahabol pa na makabenta. Ilang mga dealer ang nagawang magbukas ng 24 hours sa mga tindahan ng paputok. Kabila nito, nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga local products ng paputok gaya ng sawa at kwitis, dahilan para mabawasan ang binibili ng ilang mga mamimili.
Usually yung price, number one sa akin is yung kung saan ako pwedeng makamura. Tapos second is yung quality ng paputok, kung wala bang palya. Yung kumbaga pagka ginamit mo siya, safe ba siya? Sa ngayon, ramdam dito sa Bocaue, Bulacan yung unti-unting pagsikip ng daloy ng mga sasakyan dito sa Barangay Turo at may mga nakadeploy na rin na mga polis kung saan nga dito sa aking likuran makikita natin na sila ay nakabantay dito at naka-alerto rin. Dalawang police desk, isa dito sa lugar na tatayuan ko at maging doon sa pagbaba doon sa tulay sa Barangay Turo kung saan doon ang bulto ng maraming mga tindahan ng paputok. At sa ngayon ay wala na mga nahuhuli pa sa oras na ito na mga nagbebenta ng mga illegal na paputok dito sa lugar ng Bocaue, Bulacan ngayong araw. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Habang papalapit ang pagpapalit ng taon ay ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang mas mahigpit na pagbabantay sa bentahan at paggamit ng paputok, lalo na ang mga ipinagbabawal na klase ng mga ito. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung direktiba ng lokal na pamahalaan ng Baguio kaugnay dito sa pagpapuputok, lalo na sa paggamit o sa pagpapalit ng taon? Yes, Aga, ayon nga sa alkalde, dahil na rin sa mga ulat ng paggamit ng paputok at mga nasusugatang taong pinaigting ng city government ang surveillance at enforcement sa lahat ng barangay. Mas mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng firecracker ban ang pinag-utos ni Mayor Benjamin Magalong para maiwasan ang mga insidente ng paputok sa panahon ng holiday sa Memorandum Number 178 Series of 2025 na inilabas noong December 23. Inatasan ang lahat ng 128 na punong barangay kasama ang Baguio City Police Office at Public Order and Safety Division na magbantay at siguraduhin na walang illegal na pagbibenta o paggamit ng paputok. Tinukoy sa utos na may mga barangay pa ring pinaghihinalaang nagsasagawa ng palihim na bentahan at pagpapaputok na sanhi ng mga nasasaktan tuwing December 25 at bagong taon. Inatasan din ang mga barangay official, tanod, pulis at kawani ng POST na mag-ikot, magbantay at siguraduhin na naipapatupad ang batas. Kasama rin sa kautusan ang pagsusumite ng araw-araw na ulat simula December 23 hanggang January 3, 2026. Ay, bawal yan. Talagang mahigpit kami ngayon. Napakahigpit namin ngayon. At pati yung mga barangay talagang pag-explainin namin, yung mga barangay officials. Pag may nangyaring paputok na insidente, pag-explainin namin yung mga barangay officials. At pwede rin namin silang kasuhan. I'll issue the executive order today na pati sila, we will hold them accountable, yung mga barangay official, lalo na kung nagkaroon ng injury sa mga barangays nila, we will hold them accountable. Nagbabala ang alkalde na may managot kung may masugatan o mamatay dahil sa illegal na paputok. Ang hindi sumunod sa utos ay maaaring makasuhan. Kailangan talagang umikot sila ng husto at i-remind sa tao, gumalaw sila. We're going to hold them accountable. Lalo na kung may injuries, we're going to hold them accountable. Ipinaalala rin ng city government na bawal ang Big Triangle, 5-star, Watusi, Laplap, Pillbox, Mother Rackets, OG at mga walang label na paputok. May kaukulang parusa ang mga lalabag kasama ang kumpiskasyon, multa, pagkakansela ng business permit at posibleng pagkakakulong. Hinikayat ng pamahalang lungsod ang publiko na makipagtulungan at i-report ang anumang paglabag para masiguro ang ligtas na pagdiwang ngayong holiday season. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.
7 individual ang naaresto kasama ang 4 na pulis bilang suspect sa kasong indiscriminate firing na naitala ng Philippine National Police o PNP ngayong holiday season. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga PNP personnel matapos maaresto at sumuko. Nahuli na rin ang 3 sibilyan na suspect habang 3 pa ang at large o hindi pa nahuhuli. Maharap ang mga suspect, partikular ang mga pulis sa kasong kriminal na illegal discharge of firearms. Sa ulat ng PNP, isa ang nasawi matapos tamaan ng ligaw ng bala. Nangyari ang insidente sa National Capital Region. Hinimok ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang publiko na maging responsable at makakalikasan sa pagdiriwang ng holidays sa pamamagitan ng pagbabawas ng basura at pagsunod sa tamang waste management. Ayon sa DENR, mahalaga ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng bawat tahanan sa maayos na pamamahala ng basura alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act. Ipinagmalaki rin ng ahensya ang pag-usad ng Extended Producer Responsibility Act kung saan lampas 56% na ang na-recover at na-divert na plastic waste na higit sa itinakdang target. Binigyan diin ng DENR na sa pamamagitan ng simpleng hakbang tulad ng paggamit ng reusable items at pag-iwas sa food waste, maaring mapangalagaan ang kalikasan habang masayang ipinagdiriwang ang holidays. Pinalawig pa ng Pag-ibig Fund hanggang December 31 ang acquired assets super sale nito upang bigyan ng mas mahabang panahon ang mga home buyer na makabili ng foreclosed properties sa mas mababang presyo. Ayon sa ahensya, mahigit 44,800 bids na ang natanggap nila at higit 18,000 ang nanalong offer mula nang magsimula ang sale noong Agosto. Mahigit 5,000 pang properties ang ilalabas sa auction hanggang matapos ang taon. Ibinaba rin ang required down payment sa 3% mula 5% at pinayagan ng pagbibigay ng bid sa hanggang 3 property kada batch. Layunin ng hakbang na ito na palawakin ang access ng mga Pilipino sa abot kaya ng mga bahay alinsunod sa direktiba ng administrasyon. Nagpadala ng tulong at serbisyo ang Armed Forces of the Philippines para sa mga tropa ng militar na nakadistino sa iba't ibang isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Matagumpay na naisagawa noong December 23 ang Critical Sustainment Mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sa Pag-asa Island, Panata Island, Rizal Reef Station, maging sa Cota Island at sa mga isla ng Parola, Lawak, Likas at sa Patag Island. Bukod sa salo-salo, nagkaroon din ng medical check-up sa mga tropa ng militar upang matiyak na maayos ang kanilang kalusugan, kaisipan at kalooban kahit pa malayo sila sa kani-kanilang pamilya. Ang misyon ay pinangunahan ni Commander Vice Admiral Alfonso Torres Jr. ng AFP Western Command. Nagpasalamat si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa mga immigration officer at personnel na patuloy na naglilingkod sa publiko ngayong holiday season kahit malayo sa kanilang mga pamilya. Ayon kay Viado, patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyo ang pananatili sa mga paliparan at pantalan sa kabila ng dagsa ng mga biyahero. Sinabi rin ng BI na nagpatupad ito ng dagdag na hakbang gaya ng pag-deploy ng karagdagang tauhan, mobile immigration counters at paggamit ng e-gates upang maging maayos ang daloy ng pasahero. Tiniyak ni Viado na handa ang ahensya sa holiday travel surge habang kinikilala ang sakripisyo at malasakit ng mga frontline personnel. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Sa
Sa gitna ng holiday celebration, nakapagtala na ang Department of Health ng ilang road crash injuries. Gayunman, ayon sa DOH, bumaba ng 7% ang mga biktima ngayong December 26 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. At para sa detalye, may report si Mia Alonzo live. Mia, nasa ilan na yung naitala ng DOH na road crash injuries ngayong taon at anong mga pangunahing dahilan nitong mga aksidente na ito? Magandang tanghali, Aga. Base sa datos na inilabas ng Department of Health ngayong araw, mayroon ng nasa 263 na naaaksidente. At ayon sa ahensya, pangunahing dahilan ng mga ito ay yung mga nagmamaneho na hindi nagsusuot ng kanilang mga safety gears. Gayun din yung patuloy na mga nagmamaneho kahit nasa impluwensya na ng alak. Sa record ng 10 Sentinel Hospital na binabantayan ng DOH, tumaas pa ang bilang ng mga nasugatan kung saan ang ilan ay nauuwi sa pagkasawi. Mula sa December 21 hanggang alas 5 ng umaga ngayong December 26, umabot na sa 263 ang bilang ng mga nasasangkot sa iba't ibang road crash. 62 ang kaso na nagdag mula December 21. Gayunman, ayon sa kagawaran, kung ikukumpara pa rin sa kaparehong panahon noong 2024, mas mababaan nila ito ng 7%. Sa 263 na kaso ng road crash, 224 ang hindi gumamit ng mga safety accessories tulad ng helmet at seatbelt. 31 sa mga ito ay nasa impluwensya ng alak, habang may 2 naman na nasawi na sangkot sa motorsiklo. Paalala ng DOH, malaking bahagi ng mga insidenteng ito ay maaaring maiwasan kung sumusunod sa mga panuntunan sa kalsada. Ugaliing magsuot ng DTI-approved helmet para sa mga nagmumotorsiklo at seatbelt para sa mga nagmamaneho ng 4 wheels at mga pasahero. Mahigpit ding ipinapaalala ng mga otoridad na huwag nang magmaneho ng pagod lalo na kapag lasing. Siguruhing may 7 hanggang 8 oras na tulog bago bumiyahe at sundin ang speed limit at mga road signs. Mahigpit din na pinaiiwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Kaya naman, Aga, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa tamang disiplina sa mga kalsada ngayong holiday season upang wag maging disgrasya o trahedya ang dapat sana'y masayang pag-celebrate ngayong holiday. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection ng mga insidente ng sunog na dulot ng mga paputok at pailaw. Kaugnay nito, may mga paalala at tips naman ng BFP para iwas sunog ngayong holidays. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Umabot na sa 17 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection na may kinalaman sa firecrackers at pyrotechnics ngayong taon. Isa naman ang naitalang injury dahil sa sunog na ito. Ayon sa BFP, mas mababa pa ang bilang na ito kumpara sa 39 na naitala noong nakaraang taon kung saan may 5 pang nasawi at 24 ang sugatan. Gayunman, initial pa lamang ito dahil hindi pa sumasapit ang pagpapalit ng taon kung saan naitatala ang lumulobong bilang ng mga sunog at injury na may kinalaman sa mga paputok at pailaw. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na, no? Wala nang additional na firecracker and pyrotechnics related. December 24, nakapagtala ng 40 sunog ang BFP hanggang alas 12 ng hating gabi. 8 sa mga sunog na itala sa Metro Manila, habang ang iba ay nangyari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Isa naman ang naitalang nasawi. Under investigation pa yung ibang mga sunog doon kung yung dahilan ba ay may kinalaman sa firecrackers or pyrotechnics. Pero initial yung isa ay unattended lighted na kandila. Tumaas din ang mga naitalang sunog ngayong buwan ng Disyembre na umabot sa 931 kumpara sa 867 noong Disyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga naitalang sunog ay sanhi ng electrical problems tulad ng pagdaragdag ng mga appliances at labis na paggamit ng mga pailaw. Mayroon ding insidente ng sunog na dulot ng napabayaang apoy,
sumabog na LPG at nagliyab na sasakyan. Ang karamihan talaga ay yung electrical causes yun. Maraming nagdagdag ng load sa holiday season na ito dahil nga mas maraming gumamit ng pailaw, mas marami ang nagluluto, gamit yung electrical cooking appliance, at gayon din yung mga additional lighting sa mga surrounding, hindi lamang sa bawat bahay, kahit sa mga outside of their properties. Ngayong taon umabot na sa 357 ang nasawi dahil sa sunog. Para hindi na madagdagan pa ang bilang na ito hanggang sa pagpapalit ng taon, may ilang tips ang BFP sa ating mga kababayan. Una, ugaliing tanggalin ng mga appliances sa mga saksakan na hindi na ginagamit, gaya ng plancha, rice cooker, electric pan at charger. Siguraduhing patayin ang ilaw, kalan, LPG, kandila kung matutulog na o aalis ng bahay. Ipaalam sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kung matagal na mawawala sa bahay. Umiwas na rin sa paggamit ng paputok at mga pailaw. Kung maaari, gumamit na lamang ng turotot at iba pang alternatibong pampaingay. Huwag magpapaputok malapit sa mga gusali at bahay. Iwasan ding ilapit sa mga outlet, electrical appliances at upos ng sigarilyo ang mga paputok. At huwag na rin gumamit ng sky lanterns dahil di naman ito akma lalo na sa matataong mga lugar. Pinapaalalahan na rin namin na huwag gumamit ng sky lanterns. Marami ng insidente ang naging dahilan ng sunog na yan sa naulat namin. Huwag tayong gumaya sa yung ibang bansa kasi pinapalipad nila yon halos sa tabing dagat. No, tulad nung napapanood natin na maraming sky lanterns ang umaangat, no? Sa Japan at Taiwan. So gusto rin natin gayahin. Ang problema natin dito, densely populated ang community natin. Konting ihip lang ng hangin at natumba or napadpad doon sa mga maraming kabahayan, yan, pwedeng maging cause ng sunog at pwedeng mag-escalate into conflagration, lalo na sa maraming kabahayan. Payo ng BFP sa ating mga kababayan, gawin ang iba yung mga pag-iingat upang makaiwas sa sunog. Dahil gaya ng kasabihan ng marami, maigi na ang manakawan kaysa masunugan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang nagbitiw ngayong araw. Ito ay si Commissioner Rosana Fajardo batay sa kanyang mismong kumpirmasyon. Mula sa Taguig City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano ba yung naging dahilan ng pagbibitiw ni Commissioner Fajardo? Ayon kay ICI Commissioner Rosana Fajardo, naniniwala siyang panahon na para ipasa yung investigation at prosecution sa mga ahensya tulad ng Department of Justice o DOJ maging sa Office of the Ombudsman dahil aniya, nagawa na niya yung kailangan niyang trabaho dito sa komisyon simula nung maupo siya nitong September ngayong taon. Epektibo sa darating na December 31, 2025. Formal nang bababa sa pwesto si ICI Commissioner Rosana Fajardo mula sa Independent Commission for Infrastructure. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Commissioner ngayong araw, binigyang diin ni Fajardo na natapos na niya ang kanyang trabaho sa komisyon. Kabilang narito ang financial oversight sa mga proyekto at pagbuo ng mga komprehensibong paraan sa pagkalap ng ebidensya sa ginagawang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Maging aniya, ang pagbibigay ng mga rekomendasyon para ayusin ang procurement at budgeting process ng gobyerno sa infrastructure projects. Ayon pa kay Commissioner Fajardo, panahon na para ipasa ang trabaho sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay ng pagbibitiw sa pwesto ni Fajardo, binatikos ng Makabayan Block ang ICI at tinawag itong lost cause o wala ng pag-asa o sayang lang. Kiit pa ng grupo,
na binuo lamang ang ICI upang magbukang seryoso umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-iimbestiga sa korupsyong nangyari sa pamahalaan. Ngunit matapos ang 3 buwan, sinabi ng Makabayan Black na nalantad lamang ang di umano'y walang retorika o mga mapagkunwaring pangako ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa katiwalian. Samantala, nagbigay rin ng komento si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon sa kanyang post, this can very well be the end of ICI. Dapat aniya mayroon ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption sa ngayon. Para naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sedanya, bakit imbes na ang mga korap umano ay puro aniya resignations ang ibinibigay ng ICI kung saan 2 sa 3 commissioner na ang nagbitiw. Aga kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation ni Commissioner Fajardo ngayong araw, binanggit ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na magpapatuloy pa rin yung trabahong ginagawa ng komisyon at patuloy yung pag-review nila doon sa mga dokumentong mayroon sila at patuloy din yung recommendation at referrals nila sa Office of the Ombudsman kaugnay pa rin dito sa kontrobersyal na flood control projects. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nais paimbestigahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang pagkakaugnay ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umunay budget insertions. Nauna nang sinabi ng Malacanang na pawang hearsay o sabi-sabi lamang ang naturang alegasyon. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, bakit gustong paimbestigahan ni Senador Pin Lacson itong issue ng umunoy budget insertions ng ilang cabinet members sa kabila ng pahayag ng palasyo? Ella, may mahalagang ebidensya na lumabas kaugnay ng budget insertion sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na siya ring namumuno sa naturang komite. Nagbabala si Senador Ping Lacson na sa maagang pagbasura ng Malacanang sa napapaulat na issue ng umano'y budget insertions ng ilang opisyal ng gabinete. Ito ay matapos ihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga aligasyon sa ilang cabinet secretaries ay hearsay at no probative value. Paliwanag ni Lacson, maaaring pakahulugan ang salitang hearsay na pampalumay sa cover-up o pagtatakip. Sa halip na nawagan ng Blue Ribbon Chair ng mas malalimang investigasyon o interagency investigation sa mga aligasyon na nag-uugnay sa ilang cabinet members. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng anumang probative value o ebidensya na nagpapatunay na natuklasan pangunahin na sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Senador Ping, kabilang sa mga ebidensyang nakalap ng Blue Ribbon ay ang mga testimonya na sinusuportahan ng mga opisyal na dokumento sa budget books. Gaya na lamang anya ng ilang items na nagpapatotoo sa mga testimonya ng mga resource person na ang pagkakasangkot sa plunder o pandarambong sa pondo ng bayan ay malinaw na napagtibay. Sa pamamagitan na rin anya ito ng mga pag-amin ng mga kanilang sinumpaan. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa Web of Accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Iginit din ni Senador Ping Lacson na hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa likod ng mga aniyay guni-guning infrastructure projects. Ela, kinumpirma rin ngayong umaga ni Senate President Vicente Sotto III na sa susunod na taon na ipagpapatuloy ng Senado ang pagpapasa ng panukalang batas na layong bumuo ng Infrastructure or Independent People's
Commission o yung IPC. Layo nitong IPC na pumalit o palitan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI upang mas magbigay ng ngipin sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Muling itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Partikular ito sa umano'y personal na ugnayan niya kay Ramil Madriaga na ayon sa ikalawang Pangulo ay paninira lamang at walang sapat na ebidensya. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tinawag na panira lang ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyong ibinabato sa kanya, partikular na nang muling tanungin sa umano'y personal na kaugnayan niya kay Ramil Madriaga. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, hanggat walang ebidensya ay paninira lang ito na ang dulo ay harangin ang posibleng pagtakbo niya sa 2028 national elections. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Nag-release na naman kami ng statements eh. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Muling binigyang diin ni VP Duterte na hindi sinusuportahan ng mga larawan na inilabas ng kampo ni Madriaga ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Paliwanag pa ng Vice Presidente, pawang walang kaugnayan ang mga ito sa nasabing mga paratak at kinunan lamang ito sa public events na dinaluhan niyang personal. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. Samantala nang matanong naman tungkol sa kahandaan niya sa posibleng panibagong impeachment complaint na isusulong sa susunod na taon, tugon ni Vice President Duterte, nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang political analyst na si Professor Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas na posibleng makita sa susunod na taon ang hindi magandang epekto sa ekonomiya ng issue ng korupsyon sa gobyerno. Ayon sa political science professor, maaaring bumaba ang credit rating ng bansa dahil dito. Bagaman sa kasalukuyan ay mataas pa naman anya ang credit rating ng bansa na nasa investment grade. Mahalaga sa gobyerno ang credit rating sapagkat direktang naapektuhan ng mga ito ang gastos sa pangungutang, daloy ng pamumuhunan at antas ng tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Ang mas mataas na credit rating ay nangangahulugan na mas mababang antas ng panganib. Magbibigay ito sa pamahalaan ng mas mababang interes sa pangungutang at maging sa pribadong sektor. Magiging kabaligtaran naman ang mangyayari kapag mababa ang credit rating na ibinigay sa isang bansa. Ayon kay Professor Coronacion, hati sa ngayon ang pananaw ng mga eksperto sa nagiging epekto ng corruption issue sa ekonomiya ng bansa. Kinakabahan ako na baka sa susunod na taon, doon mag-reflect, doon lalabas yung corruption issue natin. So baka bumaba ang ating credit rating sa mga international crediting agencies na to.
Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna at patuloy na hamon sa kahirapan at kagutuman, iginiit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mas pinatatag nito ang pagsiserbisyo ng ahensya sa publiko ngayong 2025. Handa na rin ang DSWD na mas palawakin pa ang trabaho para matugunan ang pangangailangan ng mas maraming Pilipino sa 2026. Narito ang report ni JP Nunez. Sa dami at dalas ng mga trahedya na hinarap ng Pilipinas ngayong taon, lalo pang napatunayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahalagahan ng mabilis at organisado nilang pagtugon sa sakuna. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, isa ito sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa ahensya. Ayon sa Pulse Asia Survey, 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagtitiwala sa DSWD. Bukod sa agarang tulong, milyon-milyong sektor din ang patuloy na natutulungan ng mga programa ng ahensya. Gaya na lamang ng 4 million indigent senior citizen na nakatanggap ng 1,000 pesos monthly pension, 1.5 million na mga kabataang naserbisyuhan sa supplementary feeding program, 300,000 household beneficiaries ng walang gutom program na nakakuha ng 3,000 pesos monthly food credits na naibibili ng masusustansyang pagkain. At mahigit 7,000 pamilya na natulungang makapagtayong muli ng nasirang bahay dahil sa bagyo at lindol sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer Program. Ayon kay ASEC Dumlao, dahil nakita nila na naging epektibo ang mga programa ng ahensya, plano nilang palawakin pa ang mga ito sa susunod na taon para mas marami pang Pilipino ang makinabang. Nakita natin na nitong ng mga nagdaang bagyo na napakahalaga na matugunan nga natin yung iba pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa sa mga planong pagbutihin ng ahensya sa susunod na taon ay ang pagdadagdag ng mga specialized disaster equipment tulad ng mga mobile command centers at mobile kitchens. Pinag-aaralan din ng ahensya ang pagkuha ng mga mobile shower system na maaaring gamitin sa mga evacuation center upang mas mapabuti ang kalinisan at kalagayan ng mga evacuee sa panahon ng sakuna. Kasabay ng pagpapalakas ng disaster response equipment, target din ng DSWD na palawakin ang saklaw ng mga programa nito sa 2026. Ayon sa ahensya, layo nitong maserbisyuhan ang mahigit 4 na milyong indigent senior citizens sa ilalim ng Social Pension Program. Dagdag pa rito, plano ring itaas ang bilang ng mga batang makikinabang sa supplementary feeding program sa humigit kumulang 1.8 milyong mga bata na naka-enroll sa child development centers. Target din ng DSWD na makapagbigay ng tulong sa may 3.6 na milyong individual na nasa crisis situation sa susunod na taon, habang palalawakin pa ang walang gutom program upang maabot ang higit 600,000 na benepisyaryo sa pamamagitan ng food credits na ipinambibili ng masusustansyang pagkain. Kasabay nito, patuloy ring isinusulong ng ahensya ang digitalization ng mga sistema nito upang mas matiyak na ang tulong ay napupunta sa mga tamang benepisyaryo at nagre-resulta sa mas maayos na pamumuhay ng mga mahihirap at marginalized na Pilipino pagsapit ng 2026. Sa DSWD, ang talagang tinitingnan natin is yung pagpapalakas doon sa ating targeting mechanisms. Mahalaga kasi yan, as I've mentioned earlier, kung meron tayong maayos na talaan ng mga mahirap at ng mga beneficiaries and clients natin, madali na yung pagpapahatid ng tulong. Bukas sa publiko ang lahat ng programa ng DSWD at tinitiyak nito ang transparency para masigurong hindi napupunta sa mali ang inilalaan na pondo para matulungan ang mahihirap na mga Pilipino. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, posible magpatupad ng panibagong dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo.
Batay sa inisyal na pagtaya ng Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy, maaaring walang maging paggalaw sa presyo ng diesel, habang posible namang magkaroon ng rollback na nasa 50 sentimos kada litro ng gasolina at dagdag na 10 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ilan sa mga dahilan ng dagdag bawas sa presyo ay ang global oversupply mula sa non-OPEC economies gaya ng Amerika. Gayon din ang mababang demand dahil sa paghupa ng holiday travel at ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa Venezuela, Ukraine at Russia. Pansamantalang suspindido ang biyahe ng MMDA Pasig River Ferry Service bukas, araw ng Sabado, December 27. Ito ay upang bigyang daan ang isang maritime exercise ng Philippine Coast Guard Coast Guard Station, Malacanang bilang bahagi ng pagpapabuti ng kanilang personnel preparedness para sa kanilang maritime operations. Mananatiling suspindido ang operasyon ng ferry service hanggang sa January 3 at muling magbabalik ang biyahe ng January 5, araw ng Lunes. Posibleng may bumagsak na debris mula sa Long March 8A rocket ng China sa ilang bahagi ng karagdang sakop ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Space Agency, ang inaasahang drop zone ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Palawan at sa loob ng archipelagic waters malapit sa Basilan, Sulu at Tubataha Reefs. Bagamat hindi inaasahang tatama sa lupa o mataong lugar ang mga piraso ng rocket, maaari umano itong magdulot ng panganib sa mga sasakyang pandagat, eroplano at mangingisda na daraan sa nasabing mga lugar. Pinaalalahanan ng PhilSA ang publiko na i-report agad sa mga otoridad ang anumang makikitang debris at iwasang lapitan o kunin ang mga ito dahil maaaring may taglay itong nakalalasong kemikal tulad ng rocket fuel. Naaresto na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril sa dalawang security guard sa isang car dealership sa Fairview, Quezon City noong Miyerkules, December 24. Sa ibinahagi ng Quezon City Police District, nakuha ng closed circuit television o CCTV mula sa loob ng establisimento, makikita ang pagpasok ng suspect at pagbaril sa dalawa nitong kasamahan na natutulog sa upuan. Ayon kay QCPD Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, base sa inisyal na investigasyon, nakararanas ng bullying ang suspect mula sa dalawang biktima. Inihahanda naman ng mga otoridad ang kasong murder laban sa suspect. Kinakantsawan palagi siya doon kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon at kung makikita nyo sa mga witnesses natin, nagpasama pa nga siya before niya i-commit yung krimen. Patay ang 4 na pasahero habang marami rin ang naiulat na sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang DLTV bus sa Rolando Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur kaninang madaling araw. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta ngayon ang kalagayan ng mga sugatan at ano ang dahilan bakit nahulog sa bangin yung bus? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang mga sugatang pasahero ng DLTV bus na ito ay agad na dinala na sa Maria Eleazar Hospital sa Tagkawayan, Quezon. Itinuturong dahilan sa inisyal na investigasyon ay nakatulog ang driver nito kaya nawala ng kontrol ang pasaherong bus. Ella, bandang alas 3:25 ng madaling araw, Disyembre 26, nang maganap ang aksidente sa barangay Magaisi. Lumihis umano sa kalsada ang DLTV bus na papuntang Gubat, Sorsogon mula Cubao, Quezon City. Nahulog sa humigit kumulang 10 metrong bangin
Ayon sa paunang investigasyon, nakatulog ang driver na si Jay, 48 anyos, kaya nawala ng kontrol sa manibela. Maluba ang kalagayan ng driver habang sugatan naman ang alternative driver nito. Ilang pasahero ang nagtamo ng mga sugat, samantalang 4 na ang kumpirmadong nasawi, na ang ilan ay inaalam pa ang pagkakakilanlan. May isang lalaki ring natagpo ang walang malay. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Del Gallego Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Tagkawayan Rescue. Dinala sa Maria Eleazar General Hospital sa Tagkawayan, Quezon ang mga sugatan para sa agarang gamutan. Samantala patuloy din ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng mahinang ash emission mula sa Canlaon Volcano sa Negros Island nitong Biyernes ng umaga, December 26. Ayon sa ahensya, nagsimula ang pagbuga ng abo bandang 6:27 a.m. mula sa Summit Crater. Umabot sa humigit kumulang 400 na metro ang taas ng kulay abong usok na inilabas ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon, kaya pinaalalahanan ng PHIVOLCS ang mga residente sa paligid ng bulkan na manatiling alerto lalo na ngayong holiday season. Pinaiigting ngayon ng Philippine National Police, Lawag Traffic Division, ang pagpapatupad ng Anti-Nuisance Ordinance laban sa noise pollution, lalo na ngayong holiday season. Sa ilalim ng ordinansa, ipinagbabawal ang mga sasakyan at motorsiklo na may modified mufflers o sound boosters. Target ng operasyon ang mga sasakyang lumalagpas sa 90 decibels na ingay na itinuturing na nakasasama sa kalusugan at nakakabahala sa ibang motorista at residente. Ang mga motoristang lalabag at lalampas sa itinakdang noise level ay papatawan ng kaukulang parusa. Ipinagutos ng New South Wales Police Commissioner ang pagbabawal sa lahat ng pampublikong pagtitipon sa loob ng 2 linggo sa Sydney kasunod ng terror attack sa Bondi Beach. Ito ay resulta ng binagong batas kaugnay sa gun ownership at public assembly matapos ang maramihang debate sa parlamento bilang tugon sa mass shooting noong December 14 na kumitil sa 15 individual. Ayon kay Commissioner Mal Layen, anumang protesta sa panahong ito ay magdudulot lamang ng takot at pagkakawatak-watak sa komunidad at tiniyak niyang ipatutupad ang batas ng responsable at malinaw. Sa loob ng susunod na 2 linggo, ang anumang pagtitipon sa Southwest, Northwest at Central Metropolitan Policing Areas ay ituturing na hindi otorisado. Inanunsyo ni US President Donald Trump na naglunsad ang Amerika ng powerful at deadly strike laban sa Islamic State sa hilagang kanluran ng Nigeria. Ayon sa US Africa Command, isinagawa ang pag-atake sa koordinasyon ng pamahalaan ng Nigeria sa Sokoto State. Tinukoy din ng Nigerian Foreign Minister na ito ay isang joint operation laban sa terorista at hindi laban sa relihiyon. Ayon kay Trump, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi niya pahihintulutan ng radical Islamic terrorism, lalo na sa US. Kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Ibaraki sa Japan ang unang kaso ng highly pathogenic avian influenza sa isang poultry farm sa Eastern Japan ngayong season. Dahil sa outbreak sa bayan ng Shirosato, aabot sa 970,000 egg-laying chickens ang isa sa ilalim sa culling. Ito na ang ika-10 kaso ng bird flu sa mga poultry farm sa Japan na nagdala sa kabuuang bilang ng mga manok na papatayin sa humigit kumulang 3.65 million.
Kasabay nito, patuloy ding tumataas ang presyo ng itlog kung saan umabot na sa 345 yen kada kilo ang wholesale price sa Tokyo area, malapit sa record high noong 2023. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.